Good day, future MPs. Welcome again sa isa ko na namang video. Okay. This time, again, gusto ko try mag-mentor sa aking mga followers. Yes, correct yung narinig ninyo. This video, sensya na kung video presentation lang ito, pero as much as gusto ko may paramdam again na meron kayong dito, kasama dito. Okay? Sa na to, mentoring video na ito. So, eto, I understand yung iba. By the way, wala namang dito since ako rin naman, galing din ako dyan. So, I really do understand how it feels talaga. Sometimes, ma-realize natin na madadaw na tayo since feeling natin our studying, yung way of studying natin, to the point na na-affect na yung exam. Don't worry, it's okay. Ako, naranasan ko rin that it work. Pero, I have found some ways na paano ko siya may improve. At yun ang gusto kong i-share sa inyo through this mentoring video. By the way, hindi ko intention talaga magdako. Okay? Galing din ako dyan. Pero ang gusto ko lang, as dati ding med student, gusto ko i-share sa inyo of my methods kung paano ko siya nalampasan and how did I improve. Na I hope sana maano nyo rin siya, ma-inculculate and sana talaga mag-work. Okay? I understand na yes, it will feel mga long test, it would be a subject, yeah. Masakit. Masakit talaga, I do understand that. Lalo na, malaman mo na repubal, or remedials. I understand that. Galing din ako dyan. Pero gusto kong i-share sa inyo na despite of, na-improve ko siya ng na-improve hanggang pumasa ako, hanggang maging, ito yung mga techniques ko, by the way, in personal experience, na mula sa talagang medyo salo-salo nga, hanggang ma-improve ko siya ng ma-improve, hanggang mag-take one ko, yung Revalida. And yes, na-take one yung mismong board exam. So, by the way, let us start yung pag-share ng video. So, here we go. Here we go. Here we go. Ayan. Okay. So, ngayon, this is my Again, disclaimer nga, sabi ko, i-base lang ko sa mga research ng iba at experience ko na rin. Experience ko dati as a med student, pero sabi ko nga, gusto ko talaga kung kaya nyo i-compare sa iba, kung may marin pa kayo, go. Kasi mas ma-appreciate yung video. And at least, ang mas pa doon, pahanap ninyo kung ano yung pinaka-perfect na studying style na ano talaga ang magsusut sa'yo na post. Yun ang gusto ko. Okay? So, Doc PPC Mentors 101. Okay? Again nga, this is a mentoring video. So, reflecting on the study efficiency or yung efficiency mo mag-study. Okay? So, again, ang dedication ko sa inyo na kayong mga nanonood dito, especially yung mga naging mga follower ko na sa Twitter, na una, kasi lahat pinakita ko yung ninyo, yung kahit anong mangyari, whether you pass or you fail, sige pa rin hanggang ma-person nyo yung mag-dream nyo na maging licensed MD. Okay? Same din sa mga yung dahil yan, para sa akin, mga warrior kayo katatapang at nakakahanga yung ginawa ninyo, dedicated sa inyo to. Second, sa mga friends ko, put out me or to guide me paano ko ma-help yung mga ibang. Hindi lang dyan sa school na yan. Pati na rin sa ibang med school na naging friend ko and nag-guide sa akin para mag-guide kayo. And especially, hindi lahat magiging possible to kung wala si Lord na give us day-to-day first souls and silang parang mo ma-introduce to
na ma-improve ko yung mga studying style. And ngayon, to give me blessing na ma-share sa inyo itong video na ito, itong mentoring na. Okay? So let's begin. Again, yung objective is to proactively reflect kung gumagana ba talaga yung studying style ko. Number one. So, mamaya i-discuss ko yung pagre-reflect and kung ano yung mga methods or realizations na ano ko, na tawag dito, yung realizations na, halimbawa, realizations ko na yung mali ako dati. Saan ako mali talaga, yung na-realize ko mali sa studying style ko and paano ko siya nabago. By the way, again, hindi absolute to, pero you may just use it as a guide. Kapag compare nyo, mas gusto ko yun. Kasi, mas maano nyo siya. Mas mapipit nyo siya kung ano yung bagay na studying style sa inyo pa. Okay? So again, reflect. Reflect. Okay, reflect tayo. Take note of the reflect acronym. Okay, reflect. So kasi pag re-reflect, ibig sabihin yan, hindi alam mo ano bang nangyari. Okay? So, gumawa ko ng acronym na reflect. Okay. Reflect on the, sa reflect, pagre-reflect ng mga studying style, kung okay ba yung ginagawa natin or we have to change yung mga studying style natin. Remember kasi, meron tayong mga studying styles, diba? Auditory, visual, kinesthetic, reading. Pero pag iba, may mga group or individualized studies pa. Okay? Una, i-review. Ano nga ba? So, review the current studying style used. Example, sa subject na ito or sa med school na ito. Ano nga ba? Paano ko ba inaaral yung mga topics ko? I-review mo. Okay? Well, ano ba ka? Nakikinesthetic ka ba? Nag-auditory ka ba? Or alin doon sa nabanggit ko? And then, enumerate your strength and weakness in the particular style. So, ito nga siya, di ba? So, kung ano kayo, gawa kayo ng ganito sa, pwedeng mga journal na lang or any. Okay, ito yung example. Ano yung experience ko sa visual na maganda? Ano yung experience ko sa auditory? Kung wala, ang naisip ko dyan, try nyo as blank muna. Or kung ano yung possible reason na bakit ito yung naging strength nyo. And bakit ito rin ang reason or experience nyo, bakit ito ang iniisip ninyong weakness. Okay, sa kinesthetic, okay, visual, pictures, auditory, naririnig mo, visual auditory, nanonood sa mga YouTube. Kinesthetic, yes, with actions. Usually, sa actions ng halimbawa, mahilig sa example, ito yung ano ng bata, di ba? And usually, sa kinesthetic, yung sa favorite ko, ito, ulo ng bata at yung laki ng pelvis causing the cephalopelvic proportion. Okay? Hindi sila magpatay dyan. Kaya may hirapan mag-labor. Usually ganun. That's the way of the kinesthetic learners. Pretty. Mahilig mag-read. Group studier. So, group studier, mahilig mag-aral sa in groups. Or, again, yung mga tulad ko, na solo studier. Na mas prefer ko pag-isa akong nagre-read. Okay? So, if nalaman mo na halimbawa, may nakita mo na yung mga strengths and weaknesses mo, pero you think na it's not enough pa rin kahit sa weakness or strength. Yes, may experience din to na ano ko rin, na alam ko rin yan. So what you can do is, again, hindi find or try to explore studying styles. Okay, may hindi ka na-explore, explore mo. Okay? Explore mo. So, actually kasi, hindi lang naman tayo limited sa isang studying style lang. Usually, ang mga ano, yung mga maraming studying style. Halimbawa, sa akin, dati, way back pre-med hanggang first year ng med, auditory ako.
no first year med ko lang natutunan maging visual learner na pagsamahin ng visual at ang auditory. Okay. So, para makita ninyo kung ano yung mga advantages, dapat samahin mo yung dalawa. Okay? Next, layout. Gawa ka ng plano. Okay, paano mo ko i-execute na ito yung studying style na gagawin ko? Kung ipag-merge ko, ano yung mga expectations ko or objectives ko regarding sa studying style? Okay? Tapos, pag nagawa mo na, itry mong enlist. Alin pa dito? Yung mga ano ko, after mong mag-aral, itry mong i-summarize. Ano yung naging experience mo or i-take note mo sa paggamit ng studying style na to, check. Check mo and add your experiences with it. Okay? So, di ba? This is my strength, this is my weakness. So, inano ko na to. So, yan, nagsulat ako dyan. Yung mga possible and kung di ko man na-experience, ano yung possible na naiisip ko. And then, gawa kayo ng third table. Okay. Ito yung reflections ko. Kasi nga, sa reflections na dyan ko malalaman na, uy, ito pala yung bagong strength ko. So ito pala yung pwede ko magamit para sa, ano natin, para sa studying style na pwede ko may apply dito na, uy, mas effective pala sa akin to. Okay? So again, ko nga na ano tayo, na i-try natin. By the way, as experience, yeah, galing din ako dyan, saka ko lang natutunan din yan. Pwede pang sila yan. Okay? And then T, assess mo, ano yung total assessment mo, and then kung umokay na talaga sa'yo, that's it. I-execute mo na talaga siya, execute mo na siya, and ayun, and promise, kung na-dedicate mo yung sarili mo doon, and experience, yes, mag-work talaga siya. Okay? So, eto, past mistakes. Hindi ko naman ginagawa tong video na sinasabi ko, uy, ano kayo, uy, ikaw. Hindi ganun, by the way, hindi ganun ang thinking. Gusto ko lang i-ano yung mga past mistakes ko na at yung remedy na ginawa ko para ma-improve. By the way, experience pero I believe na mas kaya nyo to. Mas maka-improve kayo faster than I did. Kasi ako, very late ko na na-realize yung ano ko. Pero as much as kayo na nanood ng video na to, kung kaya nyo mas early, are better than me talaga. Yan ang mas gusto ko. Be better than me. That's the pinaka gusto ko na makita. Kasi hindi naman pinipressure kayo, pero kasi naniniwala ko, may tiwala ako sa inyo na you can do better kaysa sa ginawa ko. Okay, that's why ginawa ko itong mentoring video na to. Okay, again, for comparison. Mistake ko, number one, nag-highlight lang ako sa trans. Puro memorize. Dati nga, nung first year, sabi nila, parang Christmas tree ang plans ko sa dami ng hinighlight ko. Pero sa huli, na-realize ko, hindi pala ganun. Okay? So, dapat, ina-understand mo yung mga topic talaga. Hindi base sa ano ang naintindihan mo sa topic na yun. Okay, kung mag-memorize ka man yung loops and tracks, kasi kung mas naintindihan mo siya, yung principle, kasi yung pagkakaintindi mo sa principle na yan, ganun mo rin siya i-explain pag namasyente ka na sa clinic, sa ano mo, sa practice mo, ganun mo siya explain. Ano yung normal, and then ano yung abnormal sa pagkakaintindi mo. Okay? Kung mag-memorize ka man, ako yung tawag ko doon, mga wala na magagawa. Example, sino si Carvalho sign, saan mo makikita yung Terry nails or yung first big nail, o kaya si double target sign sa ultrasound sa bata. So, ano na yun? Talagang tawag ko na doon, nooks and crannies, you have to know talaga. You have to memorize. Asan siya? Pero majority, intindihin ko talaga yung topic. Okay?
Next, dati pathology, yes, highlight lang talaga ako noon. Pero, maliban sa ayun, na doble tuloy eh. Memorize and those crannies, nagpi-visual pa ako. Kaya dinagdagan ko, visual as well. Isipin nyo, anatomy, mapa-neuroanatomy, mapa-histo, mapa-gross, mapa-pato, mapa-physiology, or biochem na rin. May mga picture yan. By the way, wag yung babaliwan. Yan ang ginagawa ko ng pre-med talaga. Promise. Binabaliwala yung picture. Nung first year ko lang natutunan, if paano ko ma-appreciate yung mga picture na yan. Eh, tapos sa pathology, talagang late na talaga. Nung third year, nung nasa med block ako, saka ko lang na-realize gaano ka-important yung mga picture na kung sa topic. Kasi mas makakatulong yon para maintindihan mo yung subject. So, doon ako natuto mag-visual learning din. Okay? Yan. Dati, ng klase, dyan talaga ako nagkamali talaga doon. For me. Pero sa iba naman, I will pero, in-highlight ko lang talaga yung trans dati. Pero ang ginawa ko, yes, mga ngalay sa kamay, I would suggest, kung nahirapan kayo mag-graph, i-try nyo yung handwritten. Kung ano yung mga sinasabi ng doktor, kung ano yung nakasulat sa ano natin. Tapos, kung look and running, get the characteristic yung stand out. And kung ano na yan, kung parang sentence pa yan, i-try nyo i-deduce. Ano yung naiintindihan nyo doon sa topic habang dinidiscuss. I-try ninyo ng naka-handwritten. Sabi, yung handwritten kasi, mas mahaba yung memory retention na magagawa ng handwritten, and personally, yes, na proof ko na siya na makabang malaki ang kayang gawin ng mano-manong pagsusulat while listening to the class. Okay? So next naman, example, nung ano ko, di ba, nung first year, halimbawa, okay. O kaya, sabi na lang natin, nung first year, halimbawa, pinaka nahirapan ako nun. Yung ano, sabi na lang natin basic cell. Okay, naral ko na naman yung full sa cell. Memorize. And then, inaral naman sa list. Inaral naman sa tissue. Pinag-compartmentalize ko siya. Nung second year, yung pato, na-compartmentalize ko sa surgery, na-compartmentalize ko sa vice versa. Pero, I realized, mali. So, kasi hindi naman sa mali, depende naman sa style talaga. Pero na-realize kasi medyo hassle. That's correct there. Hassle. Sorry sa word na mali. Hindi mali. Wala namang mali. Pero it's hassle lang on part. So, what I did talaga is this. Kinorelate talaga. Horizontal, vertical learning. Treating medicine as one whole. Nung surgery, by the way, tsaka sa pecha, to be honest, nung fourth year, nung nasa clear sheet na ako while sabi natin medyo reviewing for the para sa Revalida. Saka ko lang siya na-realize. Kaya pala ako nagka-removals noon. I failed to do that. Okay? And kailan ko na-realize yan, to be honest, sa medblock. Pag may hindi ako maintindihan sa IM, babalik ako dun sa halimbawa, physio, kaya sa surgery. Pag hindi pa rin kaya, then I have to go back. Example, sa physiology, sa anatomy. Para at least, hindi ko naman sinasabi, diba? Gusto ko ma-reinforce yung background ko para magamit ko siya at ma-apply ko. Kaya, ang nung na-apply ko na, saka ko na mas naintindihan at nagkaroon ako ng grasp dun sa topic na, dun sa topic na ano ko, pinaaral ko. Okay. So next is the grit and motivation. By the way, on the video down below, yes, may time talaga na ano ako talaga na para natataon ako talaga. Pero kung palang nalaman, sa huli nung words na.
Greek is important talaga. May, by the way, nag-discuss ako na sa Greek about ni Angela Duckworth yung Greek niya. Tsaka yung mga research ko rin kung paano natin mapapataas yung Greek. Andito sa video na to, which I will put down below sa description here in this YouTube video. Okay? So again, yung success, hindi naman by being the best. Kaya po ginawa ko rin tong video. Kasi gusto ko, kayo, matry nyo yung best ninyo. Makatulong ako na matry nyo talaga, mapunta kayo sa pinaka-the best ninyo para mag-succeed. Yun ang gusto kong, yun ang aim ko sa video na ito. At saka isa pa, ang ano ko sa video na ito, hindi na-realize ko rin, kala ko makakapagkita ng bed. Pero hindi, may hope. As long as nandiyan ka, as long as you are there in the bed, may hope. At wag na wag kang mawawalan na pag-asa. At hindi lang ako, marami na rin kaming nakapag-prove. Okay? And with that, sana makatulong itong video na to. Thank you. Thank you for ano. Pero kung may mga questions kayo, ito yung Twitter account ko, please i-message lang ako dito sa may follow me and i-ano mo ko, send me a message. Send me a message and sige, ano natin, i-answer na. Pero for now, sana makatulong talaga tong video na to. Para at least ma-help ko kayo na maipas tong subjects ninyo sa quality brain na sana na magkita-kita talaga tayo lahat kayo. Lahat. No exception. No one will be left behind. Na lahat kayo andito sa future. Andito. Kabilang side ng mail. With that, good luck and God bless you. Maraming salamat. Okay? So, thank you sa panonood ng video ko. Have a great day.